So, ipakita natin dito kung ano tong mga function na to. No? Dito sa MSR, kung gusto mo, engineer, ay baguhin ang prism constant at saka yung average ng pagme-measure. Kung continuous ba, dire-diretso bang magsusukat. Okay? So, dito, ganito lang yan. Long press mo lang to, engineer. And then, may magpa-pop up. So, kapag lumabas na yung submenu na yan, target, pwede mong baguhin. Okay? Then, cursor down ka lang. Pwede din up. Pwede mong baguhin ang constant. Pwede mong maglagay ng negative 30. Enter. Pwede ko rin maglagay ng positive 30. Enter. Pwede mong baguhin yung constant na yan. Then mode. Ano yung mode? Pwedeng precise. Pwedeng normal. So yung normal is last 2 decimal. Ito namang precise. Mode is last 3 decimal. Then, cursor down. So, average. Kapag naman isa lang yung average, ibig sabihin, one time, measure lang din, stop agad yung EDM. Isang measure lang din, stop. Once na nakapag-measure na siya, mag-i-stop. Ngayon, kung gusto mo 10 shots bago siya mag-stop na magsukat, pwede rin yan. Pwedeng gawin mo 3, nasa sayo. So, para sa akin, 1 lang. Para isang shot, that's it. Stop. Okay? So, ganun din dito sa MSR1. Long press mo lang yan, engineer, at lalabas na yung parameters dyan. So, kung ano man, pwede mong baguhin. Tulad ng nandito sa MSR2, same lang din yan. And that's it. Ano pa? Display. DSP. Ano yung DSP? So, we have 1/5 display. 1 to 5. Display 2, display 3, display 4, display 5. Okay. Okay, so mag-measure muna tayo. So, yan. Nakuha nyo, isang measure lang din, stop. Okay. So, display. Yung display, meron tayong display 1 to 5. Baka curious ka lang, engineer. Yung display 2, horizontal, angle, vertical distance, slope distance. Display 3, horizontal angle left. Pero hindi naman natin ginagamit yan. Vertical percentage, naka-slope, pababa, naka 29%. Okay? Horizontal distance, mayroon ka. Display 4/5 is coordinates. And display 5/5 is purely distance. Horizontal distance, vertical distance, slope distance. Okay? Then, 1/5 yan yung default. Kapag naka-off at in-on natin yung unit, naka-default ang 1/5. Angle. Ano yung angle? Ito yung nagbe-basic lang tayo na mag-angle distance. So, pwede kang mag-angle. Yung 220 degree, 48 minutes, pwede mong i-0. Okay? Or pwede kang maglagay ng certain given angle. Nasa sa iyo kung ano yung angle na sinasyat mo. Let's say nakatayo ka sa station. Then meron kang control point. May certain or given angle yon. Pwede rin. Ganito lang din. Angle ka lang. Lagay mo yung to, input.
Then maglagay ka, let's say 12 degree. And then 18 minutes in 24 seconds. Then itututok mo yung machine doon sa control mo. Okay? And then, okay. Enter. So, nandoon na, nakaset na. Ano pa? Ito, yung parang sobre. Yung parang sobre na yan, engineer, digital electronic bubble yan. Okay, pindutin mo lang yan. And then, i-right mo lang to para, yung right cursor, para ma-turn on yung digital bubble or ma-turn off. So, i-turn on lang natin, then, i-level natin. Okay? So, ngayon, i-level natin yan. Okay, so, i-level natin. Subukan nating i-level sa pinaka-the best na level. Tingnan natin. Okay, so yan, nilevel natin pero since nasa at gumagalaw siya dahil nasa mesa lang naman, hindi naman natin na muna tinayo sa tripod to. So, it's okay lang. Pwede na nating i-escape. No? Pwede mo nang i-escape yan once na level na yung digital bubble. Then, coincide na rin yung physical plate bubble mo. So, escape mo na yan. So, ito yung logo ng icon ng digital bubble. Ito. Ano pa? Itong hat. Ano yung hat? So, yung hat, it's height of target. Yung prism rod, yung rinse pole, yung kinakabitan ng prism, yun. Kung ano yung height natin, kung 2 meters, 1.8, 2.5, or 3 meters, dito natin siya babaguhin, engineer. Hat. Height of target ang kahulugan ng hat. So, pindutin ko lang to. Height of target. HT. Enter. Pwede ring 1. Okay? Kung ano yung naka-highlight at in-enter mo, yun ang mau-open. Now, ako direct sa 1 dahil naka-1 siya doon. So, ako go direct na lang. Then, ano yung height of target natin? Yung rod po yan, engineer, yung prism. Ano ang height mo? Sabihin mo, 2.5, 2.8, 2.9, 2.3, o ano pa man yun. Kung ano yung sukat ng prism na gusto mo, nasa sayo, pwede mong ilagay. So, 2.5 lang muna. Then, enter. Hot ka uli. Curious ka lang dito sa temperature and pressure. If ever na curious ka, engineer, gusto mong tingnan mo sa 2. 20 degree, pwede mo yung baguhin. Okay? So, yung temperature mo halimbawa ay 30 degree, 32, 35 na sa sayo. Which is yung 20 degree, kung ano yung nakalagay man dyan, yan yung factory default. Yung 20 degree. Okay? So, okay lang. Gawin nating 30 dahil medyo mainit dito sa atin naman, sa Pilipinas. Enter mo lang. Yung pressure, okay lang yan. Nasa sayo kung gusto mong baguhin, 780, nasa sayo. Okay? So, pero naka-default yan, naka-default yung 760. Now, kapag nagtaas ka, engineer, ng temperature, at magbabago din ang parts per million, yung ppm. Para maging 00, yung ppm mo, dito mo masi-00 sa pressure, millimeter mercury. So, ang gagawin natin, para maging 0 to, gawin kong 785. And check ko ulit. So, okay. So, kapag nag-temperature tayo ng 30 degree ang naiset, so, dapat ang pressure mo ay 285. Pwede mong laruin to, engineer. Pwedeng tumaas to hanggang sa bumaba until ma-reach mo tong 00. Gaano kahalaga yung ppm?
napakakunti lang naman ang magiging effect sa distance. Halimbawa, yung ppm mo na 9, wala pa sa kalahating milimetro ang error nun. No? So, napakaliit lang yon. Pero yung iba, curious lang din sila, dito mo pwedeng i-adjust. No? So, yan, pinakita lang natin yan at kung para may idea kayo. Pero kung ang ppm nito ay 9, yung 9 na ppm, almost wala pang half millimeter yung error. Half millimeter lang yung error mo kung 9 ppm. Kapag naman, hindi mo na bago engineer, okay lang, total half millimeter lang naman yon, no? Iba yung accuracy ng unit. Kapag ang unit ay may certain din accuracy na tinatawag, yun yung factory na pagkagawa. So, ang unit na to, let's say 2 seconds, 2 millimeter, yan yung accuracy. Yung ppm, wala yan. Kahit mag-20 pa yan. Hindi naman umaabot ng ganun. Kataas, no? Okay? So, yan. Hindi na natin masyado i-emphasize yan. At wala namang naging gaanong effect yan. Medyo nag-explain lang tayo ng kaunti doon sa unit. Okay? Hindi na natin pahabain. So, ang importante dito sa height of target is yung prism. Kasi from time to time, engineer, pagka yung sinisilip mo, may obstruction, may nakaharang, itataas mo yung rinse pole, ibababa, etc. So, sasabihin mo dun sa radman mo, anong height mo dyan? Anong height? So, every time, ma-update mo. Okay? So, escape, medyo mahaba na rin. Yan lang muna.